Gaano nga ba kabigat ang salita ng isang biktima ng panggagahasa, lalo na kung ang laban ay pagtanggi at alibay ng akusado, tapos may mga tanong pa sa oras o detalye? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Isang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Sisilipin natin ang desisyon sa People of the Philippines versus Tito Pajarilla y Alas, GR number 254206 na lumabas lang nitong August 30, 2023. Ang goal natin dito, himayin yung kaso, intindihin yung hatol ng korte, at kung ano yung mga aral na makukuha natin dito. So, ano bang nangyari? Kwento muna tayo sa version ng biktima, si Triple A. Pasko raw ng 2013, madaling araw, nagising siya, may lalaki na raw sa ibabaw niya, hinahalikan siya. Tapos, nakilala niya raw si Tito Pajarilla, kapitbahay lang pala nila. Paano raw nakilala? Dahil daw sa liwanag ng buwan na galing sa bintana. At saka syempre kilala na niya kasi kapitbahay. Sinubukan daw niyang lumaban pero sinuntok siya, tinakpan yung bibig, binaalan pa. Grabe. Kaya pala hindi nakapalag agad. Dahil sa takot na rin siguro para sa sarili at sa anak niyang kasama matulog. Oo, tapos nung natapos daw, humingi agad siya ng tulong sa kapitbahay tapos sa pulis. Okay, so yun yung side ni AAA. Ano naman yung kay Pajarilla? Yung akusado? Ayun, depensa niya, totally denial at alibay. Pagtanggi at alibay. Standard defense yan madalas. Oo, sabi niya, tulog daw siya nung oras na yon, sa bahay ng nanay niya. Gaano kalayo yun sa bahay ni AAA? Mga 20 metro lang daw, sobrang lapit lang. Ah, lapit nga. Tapos, sabi pa niya, gawa-gawa lang daw yung kaso. May motibo daw yung biyenan ni AAA na si CCC. Ano daw yung motibo? Dati raw silang may alitan. May inutos daw si CC kay Pajarilla na patayin ang isang dado, hindi daw sinunod ni Pajarilla. Kaya parang ganti daw itong kaso. Ah, may ganung anggulo pa pala. Meron pa, may testigo pa raw si Pajarilla, isang barangay kagawad. Sabi daw nung kagawad, nung unang nag-report si AAA, ang sinabi lang daw ni AAA na amoy lang niya yung pumasok. Hindi daw pinangalanan agad si Pajarilla. Magkaibang kwento talaga. Paano kaya to tinimbang ng mga naunang korte, yung RTC, Regional Trial Court? Sa RTC, ang pinaniwalaan nila ay yung testimonya ni AAA. Sabi ng RTC, direkta daw kasi yung salaysay niya, kapanipaniwala, at tugma sa mga ginawa niya after nung insidente. Yung paghingi agad ng tulong. Oo, yun nga. Yung alibi naman ni Pajarilla, binaliwala ng RTC. Kasi nga, sobrang lapit lang nung bahay ng nanay niya. Hindi imposible na nandoon siya sa lugar ng krimen. Makes sense. So, anong hatol ng RTC? Guilty. Hinatulan si Pajarilla ng reklusyon perpetua. Tapos, may mabigat na dagdag pa, without eligibility for parole. Wow! So parang sinasabi wala na talagang pag-asang makalaya kahit kailan. Parang ganun na nga ang dating noon, at pinagbayadan din siya ng danyos. Umakyat pa ba to sa Court of Appeals? Oo, umakyat sa CA, at kinitigan ng CA yung desisyon ng RTC. Basically, sinang-ayunan nila. Pinanindigan din nila yung testimonya ni AAA. Oo. Sabi ng CA, sapat na daw yun. Yung mga sinasabing di pagkakatugma tulad nung sa oras, sabi ng CA, hindi naman daw yun crucial or essential. Hindi makakaapekto sa kaso. So, mas tumibay pa yung conviction. Actually, tinaasan pa nga ng CA yung halaga ng danyos. Naging tig 100,000 para sa civil indemnity, moral, at exemplary damages. Okay, so dalawang korte na parehong nagsasabing guilty si Pajarilla. Ang final battleground, Korte Suprema na. Ano yung naging tanong doon? Yung issue sa Korte Suprema, nagkamali ba ang CA nung kinumpirma nila yung conviction ni Pajarilla? Tama ba yung hatol? At ang sagot ng Korte Suprema. Ayon, ibinasura ng Korte Suprema yung apela. Kinumpirma pa rin nila yung conviction. Guilty pa rin si Pajarilla. Ano yung mga naging basehan nila? Sabi ng Korte Suprema, napatunayan daw lahat ng elemento ng rape. Una, may carnal knowledge. Pangalawa, ginamit ito through force, violence, or intimidation. Dito, may pananakot at puwersa. At yung testimonya ni AA? Kapanipaniwala pa rin daw para sa Korte Suprema.
Yung sinasabi niyang takot kaya hindi siya nakapalag o nakasigaw agad, tinanggap ng korte. Valid reason daw yun. Paano yung mga um, butas daw na sinasabi ng depensa? Yung inconsistency sa oras, yung pagkakakilala dahil lang sa liwanag ng buwan. Okay, isa-isahin natin. Tungkol sa oras, sabi ng korte, hindi raw ito essential na elemento ng rape. So kahit may konting di pagkakatugma, hindi yun fatal sa kaso. Ah, okay. Gets. Yung pagkakakilala naman kay Paharilla, tinanggap din ng korte. Valid daw yung dahil sa liwanag ng buwan, lalo na't magkakakilala naman sila, kapitbahay eh. At yung sinasabing motiho nung biyenan. Hindi raw napatunayan ng depensa na may masamang motibo talaga si Aa o yung pamilya niya para idiin si Paharilla. So, nananatiling mahina yung depensa niyang alibay at denial, lalo na laban sa positibong pagkakakilalan sa kanya ng biktima. At yung lapit ng bahay, yun pa rin, 20 meters. Hindi imposible. Malinaw. So, kinonfirm yung conviction. Pero, may binago ba sila doon sa hatol ng CA? Sa parusa o danyos? Meron, at ito yung importante. Una, yung parusa. Itinama nila, ginawa nilang reclusion perpetua lang. Tinanggal yung without eligibility for parole. Oo, tinanggal yun. Kasi paliwanag ng korte, yung without eligibility for parole ay applicable lang sana kung ang original na parusa ay kamatayan. Bawal na ang death penalty sa atin dahil sa RA 9346. Ah, okay. At wala naman daw kasing qualifying circumstance dito, yung mga special na aggravators para sana itaas yung penalty to death kung pwede pa. Kahit pag ginawa yung krimen sa bahay ng biktima, hindi raw yun sapat para gawing no parole. Ang reclusion perpetua sa kasong ito. Okay, so reclusion perpetua na lang pero may possibility pa rin ng parole eventually, depende sa batas. Ganun na nga. Pangalawa, binago rin yung danyos. Ibinaba ito. Mula 100,000 each, ginawang tig 75,000 na lang para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Bakit ibinaba? Sinunod nila yung ruling sa kaso ng People v. Jugeta. Parang naging standard na ito ng korte para sa mga kaso ng simpleng rape para masiguradong pare-pareho at patas yung amount. Siyempre, may interest pa yan na 6% per annum mula sa finality ng desisyon. Okay, malinaw na malinaw yung mga pagbabago. So, kung isummarize natin, ano yung mga pinakaimportanteng aral o doktrina na parang takeaway natin mula sa kasong Paharilla? Marami-rami din ano. Unang-una, siguro yung bigat talaga ng testimonya ng biktima sa rape cases. Yung sinasabi nilang, when a woman says she has been raped, she says in effect all that is necessary to show that rape has been committed. Basta kapanipaniwala at walang maipakitang masamang motibo laban sa kanya. Exactly. Lalo na yung findings ng trial court's credibility. Binibigyan niya ng malaking respeto ng appellate courts. Pangalawa, yung alibi at denial. Paulit-ulit na sinasabi ng korte, mahinang depensa yan. Lalo na kung hindi mo mapapatunayan na imposible ka talagang nandun. Dito, 20 meters lang eh. Oo. Pangatlo, yung tungkol sa inconsistencies. Minor inconsistencies tulad ng eksaktong oras, hindi yan basta-basta makakasira sa kredibilidad ng kaso. Lalo na sa rape, hindi yan material element. Okay. Ano pa? Pangapat, yung paglilinaw sa parusang reclusion perpetua at kung kailan lang dapat may without eligibility for parole. Importante yon para sa tamang pagpataw ng sentensya. At yung panglima? Yung danyos, may standard na sinusunod ang korte based sa jurisprudensya para sa fairness at uniformity. Talagang napakaraming importanteng punto ang nahimay natin dito. Salamat sa paglilinaw. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang tanong na ito. Sa tingin mo, paano pa kaya mas maproprotektahan ng ating sistema ng hustisya ang mga biktima ng ganitong krimen habang sinisiguro pa rin natin yung karapatan ng akusado? Lalo na sa mga sitwasyon na tulad nito madalas ay salita lang laban sa salita. Ano kaya ang mga pwedeng gawin? Mahirap na balanse yan, di ba? Gusto naming marinig ang iyong saloobin, i-comment mo lang sa baba. At kung nakita mong mahalaga at nakatulong ang usapan natin ngayon,
please paki-like at paki-share na rin. At syempre, para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagsusuri sa mga kaso at batas, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli!